Si Alex, nagpaalam na magkakape, pero umuwi ng lasing. Ang hirap maging nanay, no? Ang hirap talaga kapag may sakit ang anak. Netizens, palagi nating alagaan ang sarili natin. I love you. Ang bilis-bilis ng panahon ko, netizens. Tears of joy to netizens. Tears of joy. Asian is sick, kaya hindi siya makakapasok. Hayaan ko lang matulog muna. Hi everyone! Welcome back to my channel and this is my life in Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo. Prepare ako ng breakfast ni Ijun. Share ko lang sa inyo to netizens. Ijun is sick. Pero dinala ko na siya sa doctor. Kinsa na? Meron siyang flu. And he's not allowed to go to school. Kaya ilang araw na din siyang hindi pumapasok. Ay nako, may sakit na nga, makulit pa rin. Mag-selfie daw siya. Grabe, for 2 nights, wala kaming maayos na tulog ni Ijun. Kasi ang taas ng fever niya sa gabi. And I have to check yung temperature niya from time to time. Kasi pag nag-exceed ng 39, kailangan ko siyang dalhin sa emergency. Tapos, pawis na pawis siya. Kailangan kong punasan yung pawis niya and palitan yung damit niya. Baka matuyuan ng pawis. So, ang hirap maging nanay, no? Ang hirap talaga kapag may sakit ang anak. Kaya, to netizens, palagi nating alagaan ang sarili natin. Wait, may tumatawag. Na-distract ako dun sa call. Anyway, to netizens, palagi tayong mag-ingat. Alagaan natin ang ating sarili. Lutuan ko ng fried egg si Ijun. Bilin to ni Omoni. Ito yung egg galing sa farm. Hindi ganun kalalaki, pero healthy. Ang mga itlog ni Aboji sa farm, kasing healthy niya. Alam niyo, buti na lang si Ijun kahit may sakit, may ganang kumain. My praise. Good morning, my Tuk. I love you, my Tuk. Okay, come on then. I hate you. Come on. I love you.
alam nyo to netizens, kung merong nagmana sa akin, si Ijun yun. Sobrang lambing ni Tuk. Iba yung pinapakita niya on cam versus off cam. Kung napapansin nyo na hindi siya nagre-reciprocate, off cam, grabe yung bunso ko. Alam nyo, pagising yan sa umaga, papasok yan kagad sa room para humiga sa tabi ko. Tapos sa gabi, hindi yan matutulog ng hindi nag-good night and I love you sa akin. I think it's normal na kapag naka-on yung camera, nahihiya siya. And si Ina din na mag-express kasi teenagers na eh. And iniisip nila baka mapanood ng mga friends nila. Kasi alam ng mga friends nila na nagba-vlog ako. And yung iba, nanunood talaga. So, conscious sila sa mga pinapakita nila on cam. Which I understand. Wala lang. Ijun is the sweetest boy. And siya yung may pinakamalambot na puso among the three. Schedule today ng paglilinis ng water dispenser. 감사합니다. Naglinis ako ng bathrooms. Brush. Medyo maamoy yung racks. Kaya nakamas ako. And naka-open naman yung windows. Hindi pa ako nakakapag-dry ng hair. Maaga umuwi si Ina. Prepare ako ng lunch. Ay, hindi ko iserve yung isda. Gagawin kong lumpia na lang tong isda. Hindi maganda yung itsura. Hindi kakainin ng mga bata. Tikman ko nga. Masarap pa naman. Galing to kay Omoni eh. Inaya. Wala mo ko. Ito ang lunch ng mga kids. Yubu chobab, fish cake, and dumplings. 여기 만두도 있어. Kain tayo! Nag-dry na ako ng hair ko, netizens. Kain tayo. Busog pa ako eh. Kumain ako kanina, late na. To netizens, meron lang akong cute story na gustong i-share sa inyo. If you could remember yung New Year's celebration namin, si Alex nagpaalam na magkakape, pero umuwi ng lasing. Imagine niyo, kape daw ang iinumin. Ba't nalasing? Hindi naman kami nag-away nung New Year. Kasi malawak ang pangunawa ko. At saka, kilala ko si Alex eh. Ang hindi ko lang nagustuhan is yung
nagpasundo siya sa akin. Ibig sabihin kasi nun, naparami na talaga yung inom niya. And hindi na nakayang umuwi mag-isa. Pero siguro, sa takot niya sa akin, biglang nawala yung tama niya. Sa sasakyan pa lang, sabi niya, ang dami kong nainom, nasusuka ako, ganyan. Tapos pagdating niya sa bahay, naghilamos kagad siya. Nagpalit ng damit. Tapos, yun, naging okay naman na. I think nilabanan niya yung ano niya, tama niya. Kasi ayaw niyang tuluyan masira yung mood ko. Kaya etong si Mr. Shane, may peace offering. Bago ko i-share ang peace offering, kakain muna ako. Ay, nako, talaga. I don't usually ask my husband to buy me things. Kusang pinoprovide ni Alex yung mga needs and wants namin ng mga kids. And alam niyo yan na very generous and selfless si Alex. Pero ako, ugali ko kasi na hindi magpalit ng mga gamit unless sira na talaga. And kung pwede pang ipaayos, ipapaayos ko, sayang naman. Kagaya nung vacuum cleaner namin. Old model na ang vacuum cleaner. Pero, napaayos ko siya last year. So, ginagamit ko until now. Matagal na akong sinasabihan ni Alex na bumili na kami ng robot vacuum cleaner kasi mas convenient gamitin. Hindi ko na kailangang mag-run ng vacuum cleaner tapos saksak, ganyan. Kusa lang siyang iikot-ikot, maglilinis yung robot vacuum cleaner. Eh sabi ko kay Alex, saka na lang kapag sirang-sira na talaga and hindi na pwedeng ipaayos. So, yun yung mga bagay na na feeling ko na-appreciate ng asawa ko sa akin. But last December, sabi ko kay Alex, gusto ko yung magkaroon ng bagong washing machine kasi luma na yung ginagamit namin and parang medyo maingay na siya. So sabi ni Alex, sige, let's buy in spring. Sabi ko, okay. Kasi pag kami may gustong bilhin na kailangan ng medyo malaking budget, pinag-iipunan namin yun and pinaghahandaan namin. Hindi namin kagad binibili. After New Year, eto si Alex, biglang nagsabi sa akin na, "Wife, I have a gift for you. It's a big gift. You have to prepare yourself," ganyan. Sabi ko, "You already gave me gifts." Kasi pinag-shopping niya ako eh. May mga bago akong damit and new shoes and then he even sent us 50,000 nung New Year. Kaya wala akong idea sa gift na sinasabi niya. Tapos, sabi niya, "I'm so sorry, wife, for what I did last New Year. I just couldn't say no to Yongde. Please accept my peace offering and enjoy your new gift." So, maya-maya may nag-doorbell. And, meron nang nag-roll ng carpet. Yan. Kinukuha yung old washing machine namin. Kasi binilhan ako ni Alex ng bagong washing machine na hindi ko inaasahan to netizens. Wala, na-touch ako. Kasi alam ng asawa ko yung kailangan ko and by his own little and big ways, pinaparamdam niya na nagsisisi siya sa nagawa niya nung New Year. And naalala niya yung mga sinasabi ko sa kanya na kung ano yung kailangan dito sa bahay na hindi ko na kailangan paulit-ulit sa kanya. And kung kaya niyang ipoprovide niya kaagad sa akin and sa mga bata. So, yun to netizens. So, meron akong bagong washing machine. Kapartner na ng dryer. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Tada! So, yan.
pair na ang dalawa. Bigger yung biniling washing machine ni Alex. 21 kilos. Kasi yung luma namin ay 19 kilos. Nasaan yung luma namin? Dinispose na. Di ko naman pwedeng ipadala sa Pilipinas yun. Masyadong malaki and mabigat. Ayun lang. Katanggap-tanggap ba ang peace offering ni Mr. Shin? Syempre naman. Actually, hindi ko naman na pinalaki yung issue nung New Year. Kung napanood niyo yung video, nakauwi kami ng maayos ni Alex and natapos ang celebration namin ng masaya. Okay na yun. Palagi ko tong sinasabi sa vlogs ko to netizens na may choice tayo kung pipiliin ba natin na masira yung araw natin or pipiliin nating maging maayos ang araw natin and yung relasyon natin sa mga mahal natin sa buhay. So, nung New Year, pinili ko na intindihin ang asawa ko and i-celebrate ang New Year na walang sama ng loob. Puro pagmamahal at pangunawa lang. Yon to netizens. Banana milk. Knock knock. Ani? Kala ko naman nag-homework ah. Medyo malamig today. Ang temperature ay 0 degrees Celsius. Papunta ako ngayon sa flower shop kasi graduation na ni Ina tomorrow. Magpapa-reserve ako ng bouquet of flowers. Ang bilis ng panahon, grabe. Kasama namin kayo since elementary until now na meron na tayong high school student. Sabay-sabay na tayong tumatanda to netizens. Uy. Nagsara na yung flower shop. Hala. Ay, naku. Hala. Sa ibang flower shop ako o-order kung kailan hindi ako nagsasakyan. Saka naman kailangang maglakad ng pagkalayo-layo. Sana open yung shop dito sa kabilang street. Para namang hindi 0 degrees. Parang negative yung temperature. Kapakalamig. Check ko nga maigi. Baka mali na naman ako ng tingin sa temperature. Sabi na negative 6 pala. Kaya naninigas yung kamay ko Di pa naman ako naka-gloves. Ay! Hangin pa more. Lamig pa more. Ay, sana open ng flower shop. Yan. Pot means flower. Po. Annyeonghaseyo. Business as usual. Apaka-mahal pag ganitong graduation season. Grabe naman. Yung pinakamaliit daw na bouquet is worth 50,000 won. Tapos, yung medium size is 70,000 won. Parang feeling ko pag nalaman ni Ina yung presyo, sasabihin niya, Mami, sana pinera mo na. Punta ako ng Daiso, bibili ako ng banner para pag nagpicture si Ina, may congratulations! Ganun.
congratulations. Sana meron. Ay, parang wala. I love you. Ito. I love you. Bridal shower. Hello. Ay, happy 100 days. Happy birthday. Ay, walang congratulations. Wala yung gusto kong bilhin. Diretso na ako sa Tusam Place, bili ako ng cake ni Ina. Samahan nyo na ako to, netizens. Nafe-feel nyo ba ang lamig? Yung favorite cake ni Ina, bibilin ko. Ito na yung cake ni Ina. May free Americano kapag bumili ng cake dito. May option ka hot or cold. Gusto ko yung cold Americano. Char. Ayoko ng hot Americano kasi meron na akong hot Koreano. Santa! Tiniik out ko na lang. Uwi na ako to, netizens. Ay, thank you, Lord. See you at home to, netizens. Ibubulsa ko yung isa kong kamay. Wait. Ay, ayan na yung hangin. Ay, natanggal pa yung sintas ko. Okay na to, netizens. Uwi na tayo. Sobrang lamig. Kailangan ko na mag-scarf. Okay, we're ready to go. Go, 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 go. Planchahin ko yung uniform ni Ina for graduation. Parang ito hindi na kailangan, kailangan planchahin pala. Ang bilis ng panahon to, netizens. Grabe. Ay, naiyak na naman ako. Nakaka-proud lang. Ang bilis-bilis ng panahon to, netizens. Alam niyo ba na si Alex ang nagplancha ng uniform ni Ina sa middle school? Yung pinaka unang araw na magsusuot si Ina ng uniform. Tapos ngayon, ako yung nagpa-plancha sa huling araw na magsusuot siya ng middle school uniform naman. Tears of joy to netizens. Tears of joy. Ba't parang hindi na-plancha? Ba't kusot pa rin? Okay na to. Simple lang ang isusuot ko sa graduation ni Ina. Ayaw kasi niya na nakadress ako. Tapusin ko na tong video to, netizens, ha? Mag-join kayo and let's celebrate Ina's graduation. Kaya, see you sa next vlog. If you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! May OTC Alex today kasi naka-leave siya sa graduation ni Ina. Kaya wala siya sa vlog.